Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, 4:08 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napiktuhan nga sektor, mga dalagko nga balita diri sa Iloilo. Kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligan nga 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Boss. Miyerkules, Abril 22, tuig 2026. Ini ang inyo tagbalita, Joseph Paul Noblesa Taros. Kagkaroon sa mga pangulong dinalan. Estembergin panguna ng pagpanagtag sa cash relief assistance sa mga tricycle driver. Union sa mga empleyado sa Antique Capital ginapangabayan dugang 4,000 pesos ng relief assistance. Full operation sa mga units ng Transport Corp lauman kung magsigi pang rollback sa presyo ng gatong sunod sa WVAT CCI. Kagkaroon sa detalye na sa aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pangunahan ni DSWD Regional Office 6 Director Joselito Estember ang pag-usisa sa mga kinahanglanon ng dokumento para mapanagtag ang cash relief assistance o CRA sa mga benepisyaryo sa Tricycle Operators and Drivers Association sa Putotan, Iloilo sa Abril 20. Yara sa 1,585 ang target beneficiaries sa Putotan. Nagkabaton ang tricycle drivers sa tag 5,000 pesos nga cash relief assistance para sa ilang mga kinahanglan. Nagbulig si Estember sa pagkatag-ayuda para masiguro ang matalunsay nga pagpatuman sang aktibidad. Ang pagpanagtag sang cash relief assistance na suno sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kag DSWD Secretary Rex Gatchalian nga magatag sang gilayon nga bulig sa grupo sang transportasyon nga apektado sang karon nga energy emergency. Magluwas sa Putotan may raman sa parehong aktibidad sa Banwa sang Concepcion nga labot sa 142 ka tricycle driver ang mga benepisyaryo. Sa Banwa sang Ahoy, yara sa 216 kakatapos ang Southern Ahoy Tricycle Driver Operator Association ang natagan sang cash relief assistance. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Union sa mga empleyado sang Antique Capital ginapangabain dugang nga 4,000 pesos sa relief assistance. Detalye sang balita, Hope Torres. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Panawagon ang United Provincial Government Employees of Antique sa sangguniang panlalawigan kag sa Kongreso nga suportahan ang hagna nga magapataas ang Personal Economic Relief Allowance sa mga regular nga empleyado sa gobyerno sa 6,000 pesos gikan sa ginapatuman nga 2,000 pesos kada bulan. Suno sa UPJA President Maria Lourdes Fortaleza, batyag sang tanan nga empleyado ang epekto sang padayon nga pagtaas sang presyo sang mga balaklon. Naibaluan nga sang Abril 11 sini nga tuig ginpasar sang UPJA ang resolusyon nga nagapangabay sa sangguniang panlalawigan nga i-endorso ang House Bill 4790 para ma-update ang pera nga nagapabilin sa 2,000 pesos humalin sang 2009. Katuyuan sini nga mabuligan ang mga empleyado nga nabudlayan sa adlaw-adlaw nga galastuson bangod sang inflation. Para sa bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Full operation sa mga units ng Transport Corp lauman kung magsigi pang rollback sa presyo sang gatong sunod sa WAT CCI. Detalye sang balita, Janelle. Radyo Pilipinas.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Inhandaan na sang Western Visayas Alliance of Transport Cooperative Incorporation Incorporated nga mangin full operation ang pagbiyahe sang tanan nga unit sa mga kooperatiba. Sa interview sang Radyo Pilipinas Iloilo kay Rizal Alido, advisor sang WVA-TTCI, ginpayag sini nga yara pa lang sa 80 to 90% ang operasyon sang mga co-op nga naapektuhan sang fuel price hike. Nagalaw mang grupo nga kung tani magasigi pa ang pagnubo sang diesel kag magpatuman sang big time rollback para mangin 100% ang ila nga operasyon. Hindi malipod pila ka co-op ang nagbuhin sa ila unit nga nagabiyahe bangod sang pierde nga dulot sang pagsaka sang presyo sang gatong. Nagalaw naman ang LTFRB Region 6 nga matamat nga magabalik sa full operation sa mga transport co-op kasunod sang pagsugod na sa pagpanagtag sang fuel assistance kag sunod-sunod man nga pagpatuman sang rollback. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Inhandaan na sa Western Visayas Alliance of Transport Cooperative Incorporation Incorporated nga mangin full operation ang pagbiyahe sa tanan nga unit sa mga kooperatiba. Sa interview sa Radyo Pilipinas Iloilo kay Rizal Alido, advisor sang WVA. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Paday ng evaluation ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board Western Visayas sa mga aplikasyon para sa pagpatuman sa service contracting program sa gobyerno. Sa mga programa pagabayaran sa gobyerno sa 40 pesos per kilometer ang mga kwalipikado nga PUJ nga magapamasada kabaylong paghatag naman sang 20% nga diskwento sa mga pasahero. Ginpahayag ni Attorney Maria Josette Abiliar nga isa ini sa mga tikang sa DOTR agad mabuligan ang mga commuters nga makadiskwento sa plite kang mabuligan man ang transport sector sa ginapangatubang nga krisis sa langis. Magluwas sa SRC, mahatak pagid sang 10 pesos per liter nga diskwentong DOE bilang fuel subsidy sa mga drivers o kung 30 liters ang gatong sa kada unit nga makapamag-an sa palasanon sa mga driver. Igapaagi naman sa email sang LTFRB sa transport groups ang kumpirmasyon pananglit silang maaprubahan sa SRC program. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagbukas ang satellite office ang DSW Field Office 6 sa munisipalidad sang Estancia. Nagpirma sa Memorandum of Agreement sa DSW Field Office Regional Director Joselito Estember kay Estancia Mayor Maria Angelica Bianca Riquinto Espinosa para sa pagtukod sa Social Welfare and Development Office Satellite Office. Pinagi sa Satellite Office, mas mapalapit ang mga serbisyo ng ehensya sa mga pumuloy labi nangyara sa krisis ng sitwasyon. Magabato ng opisina sa mga kliyente nga luyag magpangay isang assistance sa idalom sang assistance to individuals in crisis situation kag iban pa nga social protection programs kag serbisyo. Mag-cater man ang Estancia Satellite Office sa mga kliyente gikan sa Northern Iloilo kag kalapit nga munisipalidad sang Capi. Samtang kadungan sang bukas ng SWAT Satellite Office ugurahan man ang bago tukod nga pasilidad nga magaserbe nga prepossession site sang family food pack. Sarang makastore sang 5,000 family food pack sang pasilidad nga makabulig sa mas madasi nga pagdulong sang food pack sa kalapit nga mga munisipalidad sa tiun sang emerhensya o kon kalamidad. Yara man sa kaywatan si Iloilo 5th District Representative Binky April M. Tupas, local chief executives kag opisyales sa mga munisipalidad sang 5th District. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Opisyal nga ginpahamtang ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. si Anay DALG Secretary Melcenen Sarmiento bilang bagong advisor in Peace, Reconciliation, and Unity. Ini matapos nga nagbiasa na inabitan nga pwesto si retired Military General Carlito Galvez. Si Sarmiento sa ka-experyensyado nga public servant sa lokal nga pagdumala pungsudnon nga seguridad ag public administration. May napamatud-an sa kasangkol sa pagpamuno sa lehislatura kag ehekutibo nga panggobyerno nga karon ginpahamtang siya para pangunahan ang transition sa Pilipinas padulong sa social economic integration kag mapinaduyunon nga kalinong sa riyon sang Bangsamoro. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagapabilin sa Alert Level 2 ang Bulkang Kalaon sa Negros Island Region bangod sa barang aktibidad sini. Sa bulletin nga ginpagwas ang FIVOG sang Abril 22 isa kapag bugas ang abong na balhag nga naglawig sang 25 minutos. 31 naman ang volcanic earthquake lakip na isa ka tremor nga naglawig sang 25 ka minuto. Naglabot naman sa 680 ka tonelada ang sulfur dioxide flux ang bulkan sang Abril 21. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Gintagaan pagkilala sang 3rd Infantry Division Philippine Army ang pilason nga soldado sa naglundan nga enkwentro kontra New People's Army sa banwa sang Toboso, Negros Occidental.
Ang Wounded Personnel Medal ang ginhatag ni 3rd Infantry Division Commander Major General Michael G. Samson, soldado nga nakaagom sa pilas matapos matiruhan sa iya duha ka abaga. Suno kay General Samson, ang medalya hindi lang pagkilala sa iya sakripisyo, inisimbolo man sa kaisog kag dedikasyon niya nga alagaran ang pumuluyo ang iya kaisog. Nagaserbi inspirasyon sa Third ID nga padayonon ng ilang misyon para sa katawhayan sa Negros Island. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo City Government ginatunan ang posibilidad sa pagsubsidize sa mga kabarangay sa syudad nga masaylo sa solar energy agud makakinot sa kuryente. Detalye sang balita, Emi Rose Sanchez. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginatunan sang Iloilo City Government ang posibilidad sang pag-subsidize o kung pagpondo sang syudad sa pagsaylo sa mga kabarangayan sa solar energy bilang alternatibong energy source agud makakinot sa kuryente. Suno kay Councilor Romel Duron, chairperson sa Committee on Public Utilities ng Iloilo City Council, may pila na ka mga barangay officials nga nagpabutyag nga interesado sila nga magsaylo sa solar energy sa ila ka barangayan. Dugang niya mismo si Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang naga-endorso sang resolusyon sa mga kabarangayan na gud mag-adopt kag mag-integrate sang solar power systems sa tunga sang ginapangatubang nga national energy emergency. Ginpayag niya nga dako ang mabulig sa mga kabarangayan sa pagsaylo sa renewable energy agud mabuhinan ang ila ginabayran nga kuryente. Sunod sa opisyal, isa man sa mga ginatanaw ang pag-subsidize ng Iloilo City Government kag pagpondo sa mga kabarangayan nga luyag magsaylo sa solar energy, ilabi pa ang mga magagmay nga barangay nga wala sang pondo. Yara sa 300,000 pesos sundog 400,000 pesos ang inisyal nga pondo nga ginatanaw para sa pag-install sang solar power. Apang kung tanawon makabigini nga investment sa malawod nga tinion kag makabulig agud makakinot sa balayran sang kuryente. Target naman sang syudad kaunahon sa pagsaylo sa renewable energy ang mga government facilities, kaangay sang eye care centers, health centers kag mga barangay halls. Ginaprobahan sang konseho sa nagligad nga semana ang resolusyon nga gindoson ni Councilor Dulon nga may titulo, a resolution encouraging all 180 barangays of Iloilo City to adopt and integrate solar power systems as a sustainable alternative energy source to reduce operational power costs and promote environmental resiliency. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Segudo, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpaton sang cargo trucks gikan sa Department of Agrarian Reform ang anom ka Agrarian Reform Beneficiaries Organization sa Pasig City. Ang bulig kabayan sang support services of the Shore ARC project kag nagatuyo nga mapabaskog ang logistical capacity sa mga arbo kag mapaayo ang pagbiyahe sang ilang mga produkto padulong sa merkado. Lagip sa anong katagbaton ang Hagumitan AR Co-op, Dalikanan AR Co-op, Alimono AR Co-op, Mula Pula AR Co-op, Baksilaba AR Co-op kag ang United ARB Association ang pag-turnover sa mga truck. Ang gintambungan ni Pasig City Mayor Attorney Stephen Palmares nga tuman ang pagpasalamat sa padang suporta sang DAR sa ila syudad. Samtang gininganyo naman ni DAR 6 Regional Director Florentino Siladan ang mga arbos nga gamiton sang lubos kag halungan ng mga kagamitan kag makinarya ginhatag sa ila iya ginpunto nga kung abulig ang ining nga mga suporta gud malabot sa mga organisasyon ang mas mataas kag tayuyon nga produksyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagdangat sa 71 ka pamilya o kung 289 katawo ang nabalhag nga individual sa sunog nga nagluntad sa Barangay 14, Bacolod City. Sunod sa Bacolod City, DRRMO may 22 ka totally damaged nga puloy-an kag pulo ka iban pa ang partially damaged sa sunog. Nagdangat naman sa 4.5 million ang inabanta kabugusan nga balor sang kahalitan. Bilang suporta, ang Bacolod City Government nagpalabot sang pagkaon, tubig kag iban pa nga bulig sa mga apektado nga residente. Ginahikot man karon sang syudad ang mga kinahanglanon nga dokumento para sa pagpalabot sang pinansyal nga bulig. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sigin pagwa nga pahayag nagpasalig si Iloilo Province Liga ng mga barangay president Amelia Victoria De Buque nga respetuhon ang anuman nga ipagwa nga desisyon sa gobyerno kag Korte Suprema sa barangay kag SK election. Suno kay De Buque kung may kasarang sa pinansyal nga ang gobyerno para sa eleksyon sa piyak sang krisis, dapat man ini nga dayonon. Apang pa isang punong barangay kung hindi sarang sang pungso, dapat nga justified ang pagpaiway sang BSKE. Ginatag ni De Buque nga kada pagbago dapat legal kag maintindihan sa mga pumuloy bawon may kinamatarong ang publiko nga mahibaluan ang proseso. Ginapangabayan naman ni De Buque ang mga lidera sa barangay magpadayon sa gihapon sa pagserbisyo nga may integridad
kag tagipusoon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, Pilipinas. Radyo Pilipinas News. magasunod ang Sangguniang Kabataan Federation Iloilo City sa mga direktiba sa gobyerno nasyonal sa posibilidad sang pagpostpone sa 2026 barangay kag SK elections. Sunod kay SK Federation Iloilo City President Cristal Gelma implika, wala man sila pamatok sa pagpostpone sang BSKE kag magasunod lang sila sa kung ano ang mga pinal nga desisyon sang gobyerno. Ginpahig niya nga ginatutukan sa karon sa mga SK Council sa syudad ang mga nabilin nga programa kag proyekto kag ano pang ila mahimo para sa ila barangay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. LTO Pasig City District Office ipahamtang na sa permanente nga lugar. Detalye sang balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. May permanente nga lugar na nga pagapahamtangan sa district office ng LTO sa siyudad sang Pasig. Opisyal nga nagpermahan na isang deed of donation sa LTO 6 Regional Director Attorney Gadioso Duspanda II kag Pasig City Mayor Attorney Stephen Palmares nga nagadonar sang 5,000 square meters nga duta para sa opisina. Kaupo na makatapos ang Pasig City Council Assistant Regional Director Jack Conlos ang LTO Region 6, Miss Maria Nanette Diocampo, Administrative Chief Ronel Vince Kitchon kag Acting Chief sang LTO Pasig City District Office nangin madinalago ng ginihiwat nga official signing sa mga dokumento. Ginpahayag ni LTO 6 Director Attorney Gaudioso Duspanda II dako mabulig sa pagpahamtang sa permanente nga lugar sang LTO Pasig City District Office agud mapasangkad pa ang serbisyo sang ahensya sa ilang mga kliyente. Ginpasalamatan man sini si Mayor Stephen Palmares kag ang lokal nga pangaluhan sa ila pagsuporta sa kolaborasyon sang LGU. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo May Pilipinas. permanente nga lugar na nga pagapahamtangan sa district office. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Lumpatan Rock Trail sa Concepcion ipaidalon sa rehab sang Iloilo Provincial Government. Detalye sang balita, Hope. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Kay uhon kag panamion sang Iloilo Provincial Government ang Lumpatan Rock Trail nga sikat nga atraksyon sa barangay Makatunaw, Concepcion. Ini kasunod sang pagbisita ng Provincial Administrator Raul Banyas, kaupod ang Office of the Provincial Tourism Officer, Office of the Provincial Engineer kag Office of the Provincial Government Environment and Natural Resources Office. Agud mausisa ang lugar. Sunod sa Kapitolyo, ang trail gintukod agud mausisa ang lugar. Sunod sa Kapitolyo, ang trail gintukod 20 ka tuig na ang nakaligad apang nakitaan sang guba bangod sang balod tugas sang shear line sang nagligad nga tuig. Sa himuon nga rehab, lauman ang pagtukod sang public rest area kag comfort rooms amo man sang water supply system. Ang proyekto kabahin sang turista sa barangay nga programa sang gobyerno lokal sa diin ang katuyuan sini nga himuon ang isla bilang premier tourist destination kag makapatuman sang sustainable economic activities para sa mga pumuluyo. Ang isla sang Pandi Azucar ginabug-usan sang barangay Talututan, Makatunaw kag Tambaliza. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Tarichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestado sang Station Drug Enforcement Team sang Haniway Municipal Police Station ang high-value individual sa ginpatikan nga buy-bust operation sa Barangay Damuong, Haniway, Iloilo. Ang suspect ginkilala nga si alias Bulag, 42 anyos, kag residente sa Barangay San Julian, Haniway, Iloilo. Ang operasyon nagresulta sa pagkakumpiska sang 55 grams ang shabu nga nagabalor sang 374,000 pesos. 3 ka semana nga ginpaidalom sa surveillance sa suspect kag natukiban nga nagakuha sang supply sa Iloilo City kay ginabaligya sa banwa sang Haniway. Sa pagkaaresto sa suspect, kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang iya pag-aaturangon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Good, makabulig pa sa mga estudyante nga luyag makatapos ang ila pag-eskwela sa pihak sang Kapigaduhon. Hatagan sang prioridad sang FINMA University of Iloilo ang mga incoming first-year students nga mga benepisyaryo sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o kon 4Ps sa ila expanded nga scholarship program. Sa ila mas ginpasanyog nga hawak kamay scholarship program mahimo makaagom sang tubtob 80% nga scholarship discount ang mga incoming first-year students nga miyembro sang 4P. Sang Martes,
Ginpirmahan ang Memorandum of Agreement sa tunga sang FINMA UI kay Department of Social Welfare and Development agud mabuligan ang 4-piece beneficiaries nga senior high school nga makapadayon sang kolehiyo. Sa idalom sang MOA buligan sang ahensyang FINMA UI nga ma-identify ang mga beneficiaryo sang 4-piece nga mangin target sang FINMA UI sa ilahawak kamay scholarship program. Suno kay DSWD 6 Assistant Regional Director for Operations Catherine Joy Lampreya, may kapin 58,000 nga incoming first year sa diyon nga beneficiaryo sang 4-piece program. Ang hawak kamay scholarship program hindi lang para sa mga miyembro sang 4-piece kundi sa tanan nga incoming first year students kung sa diin pwede sila maka-avail sang 25 to 80% nga tuition discount. Wala ini sa maintaining grade kag wala sang entrance exam. Ginpahay ni FINMA UI COO Martin Benedict Perez nga pila lang ini sa ilang mga pamaagi agud mabuligan ng mga deserving nga mga estudyante nga makatapos ng pag-eskwela sa piyak sang mabudlay nga pangabuhi. Radyo Pilipinas News. Sa DSWD nagiwat sang serya sang Youth Development Session sining Abril. Detalye sang balita Emiro Santiagudo. Madinalagon nga nagpatigayon sang serya sang Youth Development Session ng Iloilo Science and Technology kaupo ng DSWD sining nga bulan sang Abril. Katuyan sining nga mapabakod ang kapasidad sa mga pamatanon nga benepisyaryo sang 4-piece. Ang inisyatibo ginplano agad maghatag sang bug-os nga suporta sa mga kabataan sa Iloilo City nga naga-focus sa pagpauswag sang resiliency, liderato kag growth-oriented mindset. Nagsugod ang serya sang Abril 17 sa Arevalo para sa programa nga Kabatang 4-Piece Rise Up Stand Up nga ginpangunan ni Dr. Hoven Agunda nga nagtipon sang 50 ka mga pamatanon nga aktibo nga nagpalabot sang ilang mga ideya na hanungod sa life skills development kag civic responsibility. Ginsundan ini sang Abril 21 ang 4-Piece Learners Team Up Rise Up sa Mandurriao District ang ginpangunan ni Dr. Connie Faye Pahadura. Ang sesyon nagtalakay sa mga academic challenges para sa pagkatag sang 60 ka mga estudyante sang collaborative nga mga pamaagi kag sang fail forward philosophy nga nagatudlo nga mga kapaslawan mahimo mangin kahigayunan para sa pag-uswag. Ang mga sesyon ginpatagan sang Educators Guild upod ang dedikado nga grupo sa mga resource speakers. Radyo Pilipinas News. Facebook page ng Iloilo International Airport hindi opisyal nga SOCMED account sang paluparan suno sa kaap. Detalye sang balita Hope Torrechante. Radyo Pilipinas Report. Ginklaro sang Civil Aviation Authority of the Philippines Area Center 6 nga ang Facebook page nga Iloilo International Airport hindi opisyal nga social media account sang paluparan. Ginpahayag sang Kaap 6 nga wala ginadumala sang ila opisina ang amo nga FB page. Kadungan sini ginapaandaman sang opisina ang publiko nga anuman nga post pahayag kag aktibidad sang amo nga account hindi iya sang Iloilo International Airport kag sang Kaap Area Center 6. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, las 4:31 sa hapon. Kagamiento manatipon nga balita sang PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team Miyerkules Abril 22, tuig 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.